So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, gusto ko muna magbigay ng first impression sa bagong labas na entry-level smartphone ni Samsung, which is sa Samsung Galaxy A06. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Then mga ka-J-Vlog, panibagong first impression na naman ang ating itatakin sa mga bagong labas nga na smartphone. So bago natin to start quick reminder lang po na hindi po to full review. First impressions lang to sa mga bagong labas sa smartphone, lalo na itong Samsung Galaxy A06. And matik po, i-review ko rin to. Inuuna ko muna tapusin yung mga iba ko ni-review. Pero for sure, unbox, game test, and review natin to, kaya stay tuned lang. Pero habang wala pa tayong review unit, gusto ko muna magbigay agad-agad ng first impression sa smartphone based sa kanyang specifications. And of course, kung magkano nga ba siya at saan ba siya pwedeng mabili. So, si Samsung Galaxy A06 ay meron 2 variants na nilabas ito sa Philippines. Yung variant is 4GB64 na merong 5,790 na presyo. Tapos yung pinakamahal is 4GB128 na merong 6,790 na presyo. Kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, when it comes to sa top of the line variant, medyo tagilid tayo when it comes sa RAM. 4GB of RAM sa presyo na 6,000 pataas is not suitable na mga J-Vlog. Ang pinakamaganda na or minimum na at least is 6GB or 8GB of RAM na. 128 is minimum, so acceptable naman siya. Pero yung 4GB is a big no-no na. Pero when it comes sa 5,790, the 64GB medyo 50-50 na rin tayo sa ganyang presyo. At least, karamihan na rin natin na iba kasing brand sa ganitong presyo. Minimum na is 128. Tiyetero ng 4GB of RAM sa below 6K. So, pag nakuha nyo na mas mura yung Samsung Galaxy A06, is ano pa siya, kumbaga mas magiging sulit pa siya. Pero sa kanyang presyo, I think hindi bumabagay yung RAM doon sa pinakamataas na variant. So, yun lang naman yung aking opinion. Yung RAM lang talaga dapat taasan ni Samsung dyan. Ewan ko ba bakit ang kunat ni Samsung sa RAM. Kasi RAM din ang tinitignan when it comes sa Android. The Android smartphone, usually ang piniprefer ng consumer sa ganyang mga presyo is 8GB or 6GB of RAM. Yon. And, ang presyo niya sa Shopee, so, syempre mas mura siya sa mga, sa mga online shops like Shopee. So, yung 4GB128 pala doon is mas mura siya mga ka-J-Vlog. So, yung 4GB64 is mas mura siya ng 5,540. So, mas mura lang siya ng few hundred of pesos. Pero, pag meron pa kayong voucher, lalo na pag binili nyo to ng sale, baka mas makuha nyo to ng mas affordable pa, mga ka-J-Vlog. So, yun naman yung dyan. Pag bibili kayo sa online is make sure na bibili lang kayo sa mga official third-party sellers. Like, kunyari sa Shopee, meron tayong Samsung Store, meron tayong mga legit third-party na resellers. So, yun, doon lang kayo bibili basta nasa under Shopee Mall or Laz Mall. And parating yung ugaliin, pag na-receive nyo na yung parcel, is-unbox nyo po mga J-Vlog at i-video nyo. Kasi para meron kayong proof kung sakaling may discrepancy sa delivery. So, kung interested din kayo sa Samsung Galaxy A06, kung mag-alala, ilalagay ko po yung link yan sa description box. Si Samsung Galaxy A06 or si Samsung Galaxy A06 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels at yung front camera niya is merong 8 megapixels. Screen naman si Samsung Galaxy A06 ay merong 6.7 inches PLS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels. At itong nakakalungkot na balita, standard 60Hz refresh rate. So, isa man out of the box, saka Android 14 siya with One UI version 6. Set, meron siya MediaTek Helio G85 na octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU nakamali G52 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 25-watt fast charging. Pero ito pa ang pinakamalungkot na balita, wala pong charger out of the box ang Samsung Galaxy A06. Kumbaga, data cable lang ang kasama. Ang charger ay bibili nyo ng hiwalay. So yun, nalaman nyo na yung price, specs, and yung availability ng Samsung Galaxy A06. Next is gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to.
based sa kanyang specs. Pero merong possibility, malay natin na mag-iba yung opinion ko sa first impression pag in-unbox na natin at nanawakan na experience ko na ang Samsung Galaxy A06. So ito, based sa specs, baka naman makatulong sa inyo mga J-Vlog kung nagde-decide na kayo right away, bumili ng Samsung Galaxy A06. Number 1 sa display, screen size is all goods, malaki, yan yung nagustuhan ko dyan. Pero hindi ko alam, bakit sa mga popular brand today, lalo na sa mga ganitong specific price range, hindi nila magawang punch hole display yung mga budget or entry-level smartphone today. Hindi ko pa rin malaman kung meron pa bang extra cost na gawing punch hole yung smartphone. Kung wala ka namang gagastusin, kumpletuhin mo na yung butas, di ba? Para naman mas appropriate siyang tignan kasi yan na yung modern design today and notch is super duper outdated na yan. Hindi ko alam kung bakit ayaw pa nilang buuin yung napakaliit na ganun na lang, di ba, sa mga notch display. Sa tingin ko na wala namang extra cost yan or big cost na gawin ng bilog ang punch hole, ang notch, di ba? So, yon notch, medyo old school design. Nalungkot lang, HD Plus 720p. Sa top of the line variant niya is hindi na siya fit To be honest, sa presyo na almost 7K, Full HD Plus 1080p na karamihan natin nakikita. Ang HD Plus 720p doon sa mas mura, medyo suitable kasi baka mas mukha nyo siya ng 4,000 or 5 plus. Medyo acceptable pa. Pero pagdating sa 6,000 pataas na, I think Full HD Plus 1080p na the best. And hindi pa siya IPS, PLS siya. And ito pinaka nalungkot ako, 60 Hz refresh rate. I think ang pinaka the best minimum na pinaka the best minimum na refresh rate sa ganito mga presyo na smartphones today is 90 Hz na minimum. Even mga 3,000, 4,000, meron pa nga 120 Hz, 90 Hz. So, sana, di ba, ginawa na nilang 60 Hz para naman bumagay pa lalo yung price ng Samsung Galaxy A06. Sa screen, pinaka nagustuhan ko lang is screen size. Next is yung RAM at ROM. RAM at ROM, medyo na-disappoint na ako sa top of the line, which is 4GB of RAM nga. So, yun nga, tulad na sinabi ko sa earlier part ng video, is hindi na po yan perfect fit today, the 4GB of RAM. So, at least dapat ginawa nilang 6GB or 8GB. Next is sa chipset. Sa chipset, I don't know bakit ganito ginawa ni Samsung. Pareho lang kasi ang chipset ng Samsung Galaxy A05 at A06. So ano na ang magiging difference ng dalawang smartphone na to? 'Di ba? So ano ba yung magiging reason na nila to upgrade? Kung same lang naman ang chipset ng A05 at A06. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, G85 is not a slow chipset when it comes sa navigating, social media, online surfing, watching movies, gaming, gaming is okay naman siya, nakaka-handle, pero hindi siya optimized. Yun ang mga sabi ko sa inyo, hindi siya optimized. Kaya kung gaming ang focus nyo, G85 chipset is not perfect for you. Pero kung MLCOD, nakakalaro naman dito. Don't worry, playable naman ng mga modern games today, pero hindi optimized yung chipset niya sa mga high settings. Kasi yung mga ibang gamers, mga in-option nila is yung mga high settings, di ba? Pero dito sa G85, yes, you can play, pero don't expect na available yung mga matataas sa settings. And for me, sa price range niya na G85 sa below 6,000, is medyo okay pa. Okay pa yan. Pero kung naging 7,000 na, ayan, siguro G99 na perfect fit sa ganyan chipset. Pero when it comes sa presyo, lalo na makuha nyo ito na mas mura, medyo okay pa naman. Ito tulad ng sinasabi ko sa mga video ko, hindi lang ako tumitingin sa specs, sinitignan ko yung presyo. Titignan ko yung presyo, bagay doon sa specs. Which is yung G85, sa presyo na 5 plus, medyo okay pa naman yan. Don't worry. Next, sa OS. Sa OS lang talaga ang pinaka napupusuhan ko sa Samsung. So OS, when it comes sa mga entry len, syempre, One UI is yung pinaka the best nyo talaga or pinaka trusted nyo when it comes sa operating system. Sila yung isa sa most trusted OS when it comes sa encryption ng mga data nyo. For example lang, the Samsung Knox is very trusted yan. Talagang secure na secure ang mga data nyo. So when it comes sa OS reliability, mas mape-prefer ko talaga ang Samsung. Next is the battery and the charging rate. So yes, okay. 5,000 mAh is a perfect battery capacity when it comes sa mga itong presyo. 25-watt fast charging is a good addition sa Samsung Galaxy A06. Medyo may nakakalungkot lang na part dahil wala pong charger out of the box ang Samsung Galaxy A06. Yun lang naman ang ating malulungkot tayong part
walang charger. So, kung meron kayong mga third-party charger na 20 watts, 33 watts, pwede naman magamit at least fast charging, di ba? Pero sana, nilagyan na lang nila ng charger kasi diyan na lang tayo umaasa ng may libreng charger sa mga sa mga entry level, di ba? Kasi karamihan na rin ang mid-range ngayon, medyo sumasabay na sa hype ni Apple na wala ng charger. Even the flagship smartphones of Samsung and even flagship smartphone ng mga ibang brands, nawawala ng charger. So hopefully, kasi kaya nga tayo bumibili ng mas murang smartphone para, yun lang swak sa budget natin. Bibili nga tayo ng mura tapos wala naman charger. Madadagdagan pa yung ating pagbili natin, magdadagdagan pa yung budget. Pero kung may charger naman na kayo, is all goods din naman. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko so far sa Samsung Galaxy A06. Again, i-review ko to, game test, and syempre unboxing. Abangan nyo na lang. Pero so far, when it comes sa budget, kung interested kayo dito, syempre mura nga siya, below 6,000 pesos ay makakuha na kayo ng A06. Kung interested nga kayo dito, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na.